Good morning guys. So today, ang ganda ng araw. Ako pupunta sa Den Haag sa Duterte Street. Walang ngayon, walang hearing. Pero ngayon lang kasi maganda panahon at hindi ako pwede sa masyadong kasi ubo ng ubo ba. Kaya ito naglalakad na papuntang train station si Inday. Ang ganda ng panahon, di ba? 18 degrees ngayon eh. Oo. Kaya maganda para mainitan din ako. Kasi nasa loob na lang ako ng bahay at pero ang ganda ng palibot ba o blue. Wala pa nga lang mga dahon. Ako sa sa train station. Aga ko 20 minutes early. Excited masyado si Inday. Hindi kasi meron kasi daw disruption kaya inagahan ko na. Wala pa nga naghihintay. Normally marami na naghihintay dito eh. Bakit nagmumoist yung ko yeah. Mag-ano pala ako via Rotterdam Central instead of Gouda kasi imimit ko si Inday Marge. Hinihintay ko na lang sila Marge. Mi sa Tay, dana po mi Tay. Hi Tay. Welcome to my vlog. Familiar na kaini sa mga natanaw sa ato ang kuan ba? Layo pa daan. Sus nahimo na ning turista spot ni bang kuan na. Ako rin nakita. Wala na videohan sa Tatay Digong. Kapay-kapay sa tatay. Nga kapay-kapay. Tatay babay sa umo kita. Amo na kay hindi tarungan ni tanaw. Unsa kay problema na ay pulis. Piyatay ang pulis. Hello. Unsa kay kuan nila? Unsa problema na pulis? Sige Ang bulinaryo? Ito di sa kanan ba? Bahala sila ugilanan nila. Dili sa Alvin adi. Iba Alvin oy. Dili na sa Adi si Alvin? Na politisi. Police. So ito na yung konti pa lang yung tao sa Duterte Street. Just that time. Yeah, may problema. Okay. Ingat tayo kamera Vlogging camera. Hello. Bring Duterte now. Bring him home. Wait, dali. So, pasa ni magbutang sa miyan ni trapal ni Tatay. Nagutan sila sa mga tarp ni Tatay D. May mga dito, mga newscaster. Nakilala ko lang si Pinky Webb. Sa GMA ata siya eh. The rest di ko nakilala. Sa ano nga ito? Ay, pag-usapan natin. Excited na ba kayo para bukas? Ikaw. Excited ako. Tapos kuha ka na At saka sa TV News 5 everywhere or TV1. Tapos pupunta daw mamaya yung mga yung 6 na lawyers pupunta daw dito. Grabe gini akong friendship una na po siya ko. Yung mga sila. Yeah. Ako mi Atbang, Cebu ko. Cebu. Yeah, North. Okay. Kabalo ko magbisaya sa Nakatulog ko sa Leyte dito sa Kalangaman Island. Kalanggaman ko. Ayan. Ano, kalayo. Mga dumaong lang. Tapos nagtaxi pa papunta dito. Oo,
Kasi talaga sa barangay. Para lang maano, Taxi kami. Makapunta Tapos dito. tinakbo namin yan kasi nagpaano kami sa... Pogi kami sa... ICC. Ah, doon Yeah. ako ng truck. Okay. Yeah. Hindi ko yung pantalon. Okay. Ikaw ba lang silang ligoy? Sa kuya mo kuya isla? Hindi mo ko Shout out kay Naps from La Pirosa. Buhay balance. So talagang pinunta niya sa tatay Ligo kahit na ano. Kahit saglit. Oo. Alis kami mamaya. Yeah. Yung ano nila, yung free day, imbis na i-ano nila, iikot, pumunta. Kasi may mag-receive kami ng mga passenger alas 4. Oh, sus me. Hit and run pala kayo. Yeah. Ilang minutes So yan yung dedikasyon. Pumunta lang talaga dito. Oh my God, dali na. Kailan ang alis yung papunta Ang sayo, makapicture sa'yo. Oh, nakapicture. Nakasali. So kayong tattoo si Ferrer? Lima. Saan? Halika. Asan may Ginanap namin opportunity kasi ngayon lang kami didikit dito. So first time kayo nakapunta sa Duterte? First time. Sumili kayo sa O, doon kami sa IC. Ay, sorry. Facility. Sorry. Mabilisan lang din. Mas kasi yung sila na-prosecute siya. Kanina po. At saan ang biyahe nyo? Norway po. At ba't hindi ko ngayon? Eh, syempre gusto po namin magpakita ng show. Pakita na sa birthday. Klaseng Pangulong. So talagang mga Duterte supporters kayo? Ako, solid. Solid. From 2016. Lalo na po, sa Visayas po. Kayo talaga Duterte, oo. po sa Duterte supporters? Kahit maikling panahon lang. Okay, nababalitaan nyo na itong Duterte? Yes po. Lagi nakikita. Kasi yung dating pumunta din dito. Tumakas kami. Oo, meron din. Isang purpose. At kaya gusto talaga yung madala dito. Yes po. Bakit? Oo, minsan. Minsan lang po, minsan. So, nag-opportunity kami. Hindi makikita si Oo, kahit hindi na po. Okay lang. So happy naman kayo na nakapunta kayo. Worth it yung ano namin. Yung tinakbo namin. Diba? Kasi galing kami ICC. Doon talaga kami Sa pinapaan. kilometro pa daw eh. 1 kilometer pa yung tinakbo namin. Hindi na nagsabay-sabay. Naglakad din kami. Ay! Yung rapid. Gusto ko yung rapid. Tinutulungan pa kanya. All in sleep in France. Tinutulungan pa. Lunch from now. Kebab Ano rice. daw yung flavor ng ice cream mo? Pistos and Salted caramel. salted caramel. Exactly, we didn't go for dessert. Oo nga. So we were rushing. Tama yan. May ice cream si Ate Maril. Because the team, the Filipino team was only created, I think the day before we arrived. Wala. Hindi pa. Hindi kami nagkakausap eh. It was a social dinner event. Wala. Actually, we were talking about the health of the president. Kami lang yung Tell us more about that. sabi ni Attorney Kaufman, medyo meron yung faction niya. Tinanong niya lang na, who is your visitor this morning? Hindi ba? May word siya sa kanya. Kaya siya. So, palayo lang ko sa mga tao kay glabugubog kaya kung ubo. My goodness. Hindi na ako nag-ano doon. Hindi na ako tawag doon. Super palapit. Kasi pag umubo, agoy, lugpot man. So, dyan sila, si Tatay Digong dyan. Lamig-lamig. Regarding what? Yung kay Baligod. Yung mga malinaw. Nakamotor nga lang. Given the detailed description of what happened,
how they participated in the deliveries of money, the pictures, kompleto eh. Mahirap pa sinungalingan eh. Saka talaga namang sila yung mga tao ni Saldico. Otherwise, by this time siguro tumatanggi na si Saldico. But you must remember na yung mga sinabi ni Saldico, pinapatunayan na, pinabalidate nila. So nagtutugma sila pareho. Ano po masasabi niyo dun sa pagkikita ni President Bongbong Marcos at Senator Malacanang? Natural lang naman yan. Wala naman. Unless, I will not be surprised kung pinag-uusapan nila yung politika. Kasi talagang delikado sila sa 2028. At kasi nga, nakakasiguro na si Inday Sara na mananalo yun pag yun eh. Tumakbo, talagang manalo yun. Not even the combined forces of the yellows, the pinkies, the left, as well as the allies of the President Marcos Jr. Walang kalaban-laban. So, you looking at Vice President Sara to be the President? As I wrote in my column, this looming Sara presidency. Read it. Manila Times, Monday issue. Wala na, nakatakda na yun sa nakatakda na. The gods of destiny have hurled the challenge to her to lead this country from the quagmire that it is presently situated, and she has accepted it by announcing it. She will lead. Bait niyo po. Hindi mo pa pa-press. In criminal cases, as appeared in the Rome Statute, pagdating sa criminal cases, the presumption is in favor of the accused, or in this case, the suspect, kasi hindi pa man siya considered accused because hindi pa naman natin na no charges has yet been confirmed in that sense for the case to proceed to trial. So that alone will have to tell you na bakit umabot dito. And it has always been our constant, persistent position na if there would have been any case at all, it should have been filed in the Philippines. We have a fully functioning judicial system in the Philippines. At kung tatanungin mo kung sino man na uwis doon sa Pilipinas, I doubt very much that we will decline or deny the fact na nagpapauwis sa Pilipinas. Hindi pa. Nakasulit ang dalaw mo. Diba? Last month's Ikaw din ka lang ate. So that's how it is. But here in Europe, I believe that the medias are not like that. The medias are because of the people who are busy here. Ayan. Oh, good. Kuan ba? Daghang tao diri. Kuan jud ba niya? Nandili against the light phone. Gusto pa lang nagpipresenta ng we cannot make any comments till we have heard the side of the defense. Pero ano masasabi po ninyo? Personally, I see it as a political something, political matter. Walang parang baliwala ebidensya dito eh. Parang chat tricks eh. Really, what made you say so? Can you give us further insights on saan po nanggagaling, where that point of view is coming from? Well, puro storya lahat na hindi natin alam anong oras, sino, kailan. No? Walang sufficient definiteness kung sino. Probably of course, Mag-a-apply din kami ng application. Around when, sir? We have a specific timeline or at least a target kung kailan kayo Siguro pag nagkausap na kami ng kabila. Attorney Delgra, kampante sila, lawyers of the victims, the prosecutors, na ito magtutuloy-tuloy sa confirmation of charges.
Well, that was what they said, especially up to the end of the second day, which was actually their day, which is to present the prosecution side of the argument, asking the confirmation of the charges, so the trial will proceed against the former president. So let's hear it tomorrow on what the defense will say, in order to debunk, as what Attorney Salem said, the prosecution's version, and hopefully convince the court that the charges are not sufficient to proceed to trial and therefore should be denied. And if that happens, and we pray that it happens, even praying against hope that it happens, that that will be the cases will be dismissed, and our Tatay Digong will be brought home alive and well. So meron ba kayo mga inaasahan na sasabihin or representa ng prosecution, rather, ng defense bukas? Is there time tomorrow sa third hearing? Well, I would expect, no, without getting into the details, because hindi nga namin pinag-usapan yan with the defense team, na the Attorney Kaufman will raise a very strong defense against confirming the charges against the former president. That despite na sinabi niyo, hindi substantial present ang prosecution. I agree with that. Especially pagdating doon, well, himay-himay natin ng konti, ano? The prosecution obviously utilized, no? What we understand that there are about hundreds if not thousands of pieces of evidence that they have gone through and reviewed. Gabi na ako late na ako nakauwi. 10:24 na. Tapos hindi pa ako nasundo ng asawa ko. Kasi wala din siya, late din siya, nasa Amsterdam pa. Tatawag lang kasi hindi pa daw niya, kasi nakikita niya kung saan ako ba. Sabi niya, ba't masyado akong late daw? Hindi pa naman daw niya ako masundo. So ito na, naglalakad na pa pauwi ng bahay. So dito na natin i-end ang ating vlog, guys. So good night. Bye.